Yes po, isang magandang araw po ng Lunes, mga kabarangay. At ang Kongreso po ay may panahon pa kahit napakaikli na lamang para ipasa po nila yung term setting bill. Yes po, pwede po nilang ipasa pa yan kung gugustuhin nila. Sa mga napadala lamang po sa aking channel, kayo po ay aking iniimbitahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga videos. Paki-like and share na rin po ang aking mga video para ito ay lumawak. At yan nga po, ay ngayon po ay araw po ng Lunes. At 9 na po. Sa June 13 po ay siniday na nga po o pagtatapos po ng ikadabing siyam na kongreso. So hanggang ngayon po ay nakabinbin pa rin po yung batas na kung ano man po yung ipapasa ng kongreso, wala pa po. Kaya tayo po ay nananawagan na kung gusto po nila na talagang matigil na po ang usaping ito, ay ipasa na po. Yes po, ipasa na itong term setting bill na ito. 4 na taon man o 6 na taon man po. Yung mga magiging termino po ng mga barangay officials natin at SK. So, ito na po yung chance ninyo para hindi na po maging magulo yung halalan na sa mga darating na panahon ay ipasa na po ninyo itong term setting bill na ito. Pero gusto ko lamang linawin, kasi yung iba po, hindi naman tinatapos yung video, yung panonood. At kung makapag-comment ay akala mo alam na alam ang nangyari. Ang sinasabi ko po na term setting bill na dapat na nilang ipasa ay hindi po retroactive. Ito po ay perspective. Kung ang gagawin po nilang batas o pagpapalawig ng termino 4 man o 6 na taon po yan, kung ang mga mananalo po dito sa darating na halala sa December 1 ang makikinabang o entitled, paulit-ulit ko na po na sinasabi na wala pong tututol at madali pong maging batas yan kung kanila pong gugustuhin. Alam po ninyo mga kabarangay, ang talagang tunay po na layunin ng term setting bill na yan, ayun nga po yung mapalawig at maging fix na po ang termino ng mga barangay at SK officials natin. At nagkagulo lamang po dahil meron po sa mga mambabatas natin na ginamit po ang bill na yan para linlangin, mambola, paggagawing political propaganda ang term setting bill na yan. At pinangakuan po yung mga nakaupo sa kasalukuyan na sila po yung makikinabang na ma-extend po ang kanilang termino. Bagay po na hindi po yan ang talagang buod na laman ng term setting. Ang ibig ko po sabihin ay ginamit lamang po ng iilan ang term setting bill na yan sa kanila pong pansariling kapakanan. Although alam po nila na hindi po papasa ang term setting bill kung yan po ay retroactive nga. Hindi po talaga makakalusot yan dahil may gusot. Kung ang mga nakaupo po ang makikinabang dahil magkakaroon po ng extension nga at postponement. Ang tunay na term setting po, matutuloy muna ang halalan. Yes po, at ang mga mananalo, ang siya pong entitled nga kung anumang batas, kung anumang taon ang aaprobahan nila. Patok na patok po yan. Sigurado po na madaling maisa batas. Pero gaya po ng nabanggit ko na o nai-content ko na nung una na saga ng akin po ay talagang tuloy na tuloy po ang halalan at ang pag-uusapan na lamang po nilang gagawing o isa sa batas ay ang termino po. Yes po, yan po ang nakikita at naaamoy natin. At kung sakali man po na wala na po silang gagawin, dahil nga po may konting sigalot sa ang Kongreso at ang Senado, ay yan nga po tuloy na tuloy pa rin ang halalan at balik po sa 3 termino. Sa isang taong sa isang termino po ay 3 taon times 3, so 9 years. Yan po ang mangyayari kapag hindi na po kumilos o wala na pong ginawang batas ang Kongreso. Pero ako po, pinapanawagan ko sa ating minamahal na mga kongresista
na sana po iset na nga po yung term setting. 4 na taon man yan o 6 na taon na perspective. Walang aberya. Hoy na string.